Una sa lahat, hindi naman po yung pangalawang Pangulo po yung nag-file po ng petition po na ito. Pangalawa, wala ho talaga nga batayan po yung petition dahil lahat po ng ginagawa ng House Justice Committee ay within the 1987 Constitution provisions, within the House rules po on impeachment. At in fact, at ito po yung pinakabago, within po yung po Supreme Court resolution and decision po ng previous Duterte case. No? Doon po sinabi ng Korte Suprema na yung pong rules mismo ng Kongreso on impeachment ay sumusunod po sa due process rights po ng mga impeachable officials. Yun yung una. Pangalawa, ang sinasabi po roon ay yung po mga hearings ay dyan po talaga ang lunsaran po ng pagkuha ng mga ebidensya. At yung po mga ebidensya ay katulad po ng mga dokumento, mga witnesses, at iba pa. So ibig sabihin, talaga hong talagang walang batayan yung pong sinasabi ng lahat po ng mga tumututol sa impeachment na ito po ay merely fishing expedition. No? Kasi nga, katulad ng sinabi ko, kasama po talaga yung proseso ng hearings sa proseso po ng pag-impeach ng isa pong impeachable official katulad po ni Vice President Sara Duterte. Sabi niyo nga po kung walang batayan at saka panggulo. Pero in any way po ba, makaka-apekto po ba ito sa proceedings sa Kamara? Ay magtutuloy-tuloy po hanggang sa pinakadulo. At unless mag-issue po ang Korte Suprema ng TRO, tuloy po yung hearing sa April 14 at lahat po ng mga pagdinig ay magtutuloy-tuloy po. At lahat po ng mga sabina na hindi po mula sa mga ahensya po ng gobyerno, katulad po ng tax documents, corporate documents, SALN ng pangalawang Pangulo, ay matatanggap na po ng komite over the course of 2 weeks. Alright, Kong. May statement po kayo over the weekend following the petition filed. You said, I quote, she is actively trying to suppress the evidence. She, referring to the Vice President. Can you elaborate? Tama po yun. Kasi kasama po doon sa mga hinihingi po ng petisyon ng mga abogado po ng ating pong pangalawang Pangulo ay yung pong pagpapatigil nito pong proceedings at pangalawa, yung pong pagpapatigil po ng proseso po ng sabpina. Pero katulad po ng binabanggit ko, kasama po doon sa kapangyarihan po ng mga pagdinig ay yung pong tinatawag na compulsory processes at kasama po dito yung kapangyarihan po na magsabpina po ng mga dokumento. Hindi ho pwedeng pagdebatihan yung pong kapangyarihan ng Kongreso na makapagsabpina ng dokumento at mga tao dahil makakatulong po ito doon sa kabuuan po ng proseso ng paghahanap po ng katotohanan no, sa mga proseso pong ito. No, so, tingin po natin na wala po itong batayan at katulad ng binanggit natin, ito po ay talagang objective lang po nito ay isuppress po yung evidence na makukuha po ng komite. Okay po. Kung pero may sinabi po si VP Sara over nung last Saturday, sinabi niya na wala siyang kinalaman, di siya kinonsulta. So, what made you say na she is actively trying to suppress the evidence when she was not consulted? Well, una ko sa lahat, wala akong naniniwala sa pangalawang Pangulo doon sa kanyang sinasabing wala siyang kinalaman sa petition po na ito. Lalo't higit, magkakasama ho sila nung pong ilan sa mga petitioners sa entablado doon po sa araw ng Davao. No? So tingin ko magkakasama at alam na pangalawang Pangulo ito po nga kaso dito. And more importantly, doon po sa previous case last year, ganon din naman ho eh. Yung po nag-file na civilian suit, no? Taxpayer suit, kasabay po na kanya po kaso doon po sa pagpapatigil ng nakaraang impeachment complaint, ay isa ho doon sa main petitioner din nito pong complaint na ito. So para mahirap pong maniwala na hindi ho magkakasama, hindi ho magkakasabwat ang pangalawang Pangulo at ito pong mga abogado ng pangalawang Pangulo at ng kanya pong mga aliado. Okay, so anytime soon din po, magfa-file mismo yung legal counsel ni VP Duterte. Just like what they did last year po. Ganun po ba yun nung pinaniniwalaan niyo po? Well, antayin ho natin na
umabot po yung araw na yun. No? Pero up until then, syempre, ang tumatakbong pong kaso at tingin po nating mababasura ay ito pong kasong final po ng mga abogado po ng pangalawang Pangulo. Last question na lang po on my part bago ko po i-turn over sa iba. Sa tingin niyo po itong attempts as you described it previously, diversionary tactic, ito pong petition filed before the Supreme Court, the more reason po ba na dapat i-expedite ng House Justice Committee yun pong proceedings against the Vice President? Hindi naman ho. Yung po Korte Suprema mismo yung nagsabi na ito pong proseso sa House Committee on Justice ay para ho talaga sa pag-screen ng mga ebidensya. Para ho magkaroon ng mas deliberative na proseso. No? Kasi kailangan ho talaga natin maisa-isa lahat po ng una ng mga aligasyon. Pangalawa, kailangan po natin maisa-isa lahat po ng mga ebidensya. So, tingin ko wala akong puwang para magmadali dito po sa bagay na ito. And sa totoo lang ho, naguguluhan na nga rin ho kami kasi noong nakaraan pong taon, nagagalit po yung pangalawang Pangulo dahil nagmamabilis ang Kongreso no, sa kanya pong impeachment. Pero sa taon po na ito, ngayon nagmamabagal dahil gusto pong isa-isahin lahat po ng mga ebidensya, lahat po ng batayan, parang ayaw din po nila. No, so, I think kailangan nila mamili kung ano ba talaga yung gusto ho nila maging posisyon po ng Kongreso. Pero ang totoo ho, magtutuloy-tuloy hanggang sa pinakadulo. Ito po nga proseso nga pinagdaraanan po ng Kongreso ngayon. Alright, thank you po. Sige, guys. Ong, hingi lang po ako ng reaction niya dito sa sinabi ni Attorney Powa. Sabi niya, tinanong kasi siya kung gusto ba talagang sagutin ni VP yung mga alegasyon. So, ang sabi niya, pagdating po rito sa committee, unang-una sa lahat, I think toong pinag-uusapan kung ano ba ang pwedeng mangyari sa committee. Unang-una ang sinabi is, the role of counsel is only to assist our client. So, sa pananaw namin, paano yun? Pag may mga witnesses na present, we cannot even test the credibility of all these witnesses. Kumbaga, medyo one-sided yung dating. Pero this has already been addressed by the committee, di ba, sir? Because the rules, the ground rules have been amended. Wait, nakikita ba ako in camera? Yes po ko. Ano? Okay. Ito po yung kailangan pong linawin. Ano? So, wait Yung sinasabi po ng Korte Suprema in the resolution, the House rules basically respect the due process rights of any respondent, any impeachable official. So tingin ko ginagalang po ng Korte Suprema yung po House rules as stated already, provision per provision. Kasama din po doon sa sa Supreme Court resolution po na yon ay yun po mga kapangyarihan ng komite na mag-conduct ng appropriate hearings. Pangalawa, ang silbi po ng House hearings po na ito ay para sa institutional screening and committee review. Ang ibig sabihin po nun, talagang mahalaga yung pong pag-isa-isa at pagtalakay exhaustively ng pong mga ebidensya. Pangatlo, binabanggit din po doon sa Supreme Court resolution po na yon na meron pong kapangyarihang tumanggap ng ebidensya during hearings for the purpose of evaluation. No? At pang-apat, yung pong hearings ay para sa presentasyon ng witnesses, documentary evidence, at iba pa. No? At katulad ng binabanggit po natin, in each and every stage of the proceeding, meron pong kapangyarihan ang pangalawang Pangulo or any impeachable officer na magbigay po ng kanila pong ebidensya. Yung po nga binabanggit po ni Attorney Powa, hindi po talaga pwedeng mag-cross-examine yung pong mga abogado kasi yan po ay ginagawa po sa trial and we are not conducting a trial here. No? Pero katulad po ng binanggit po ni Chair Luistro, yung pong mga ebidensya, dokumento o mga iba pang mga witnesses, for example, na gusto pong paimbitahan ng pangalawang Pangulo, pwede naman gawin po yun in the course of the proceedings kasi meron pong karapatan ang pangalawang Pangulo na magpresenta ng sarili po niyang
ebidensya. So, wala ho tayong pagdidebatihan sa bagay po na yun.